Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. 'Di ba? A blessed and wonderful morning po sa ating lahat. Wow. 'Di ba? Sige, appreciate po natin ang ating worship team. Malakas na palakpak. Pati po ang nag-exhort po ng ating giving, ang ating pinakamagandang prof, si Eva. Ayan, nakabawi na ako. Alright. Alright. So, sino po dito yung natututo at nag-e-enjoy dun sa mga nakaraang two topics po natin? Amen? Diba? Two powerful topic with our two very anointed speakers. Our first topic was, ano po yon? Too busy not to pray. Amen? So in other words, dapat ngayon wala na po tayong rason para hindi manalangin. Diba? Hindi na po tayong pwede magdahilan na busy tayo kaya hindi tayo makapanalangin. Sabi nga po ni Dad, no? Sabi nga po ni Rev Jan, dapat kapag sinasabi natin na busy tayo sa mga bagay-bagay, dapat lalo natin tinutulak yung sarili natin sa pananalangin. 'Di ba? We are not too busy para hindi manalangin. So isa po sa talagang tumatak sa puso ko, doon sa quote po na iniwan ni Rev is, prayer is not a burden. Hindi po siya burden. Instead, prayer is a burden releaser. Amen po ba? Amen. So ano pa po? Sabi din po ni Rev Jan, last week, you are never too busy not to pray. You are so busy, that's why you need to pray. Amen? So next naman po, nung last week, ang topic po natin ay too busy not to attend. So sabi ko nga po, nako, too busy not to attend. So expected ko po talaga ngayon, aapo po ang church natin. And praise the Lord. Morning service, puno po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. 'Di ba? And we do believe afternoon service pupunuin din po 'yun ng Panginoon. 'Di ba? And we also understand the importance and result of attending our church fellowship. Tama po? Not just Sunday but also in our life groups, prayer works, 'di ba? Lahat po 'yan ay importante. Dapat wala pong nagmi-miss. And there was silence. Amen po ba? Amen. So kaya kung gusto mo talaga mag-grow, dapat yung fellowship, yung life group, and your prayer works is non-negotiable. Dapat hindi natin yung pinagpapalit sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga pinapagawa po ng Lord sa atin. Amen? Kasi clearly, God wanted to see His people, the ones He has forgiven, the ones He has blessed, the ones He has saved, to what? To gather and have fellowship. Yun po ang gusto ng Panginoon. Sabi nga po ni Dr. Ray Ortland, ito po ay sinabi ni Prof. Eva last Sunday, the Christian who is not committed to a group of other believers for praying, sharing, and serving is not an obedient Christian. Tama po? He is not in the will of God. However, vocal he may be in his theology, he is not obeying the Lord. So hindi po sapat na active lang tayo, dapat committed din. Dapat committed din tayo. So tingnan mo nga yung katabi mo, kanan at kaliwa. So hindi siya yan. Wala niyan dito. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Gising pa po ba ang lahat? Malakas sa palakpak po. Alam nyo po, doon po sa napanood ko po nung isang araw sa Facebook, ayan, 3 oras silang pumapalakpak at nakuha nila yung Guinness World of Record. Pero sila po ay isang church. Nagpupuri sila sa Panginoon in terms of clapping their hands for 3 hours and 16 minutes. Tayo, hindi tayo pumapalakpak ng malakas para sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Huwag po tayong mapagod. No, napalakpakan natin ng Panginoon. Dahil yan po ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Alright? So this morning, habang tayo po ay nakaupo, pwede na po kayong tumigil. Ayan. Hindi ko po sinabing 3 hours and 16 minutes din. And this morning, habang kayo po ay nakaupo, di ba, namnamin at isa puso po natin tong kanta na ito, tong awitin na ito ngayong umaga before po tayo mag-start at mag-proceed po sa ating topic ngayong umaga. Sige po. Sa aking pagsunod at kadalas ay nababago, hindi pa pipigil
nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusang ang kinig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Maraming mangat lang sa aking pagsunod, patuloy na maglilingkod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw, Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Let us pray. Heavenly Father, once again, we thank you for this day, God. Lord, naniniwala kami ngayong umaga, nakikilos ka sa puso at sa buhay ng mga anak mo nandirito, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na buksan mo ang puso ng malaking malaki, Panginoon, at talagang kainin ang salita mo ngayong umaga, Panginoon. Wala pong lalampasan sa mga kasama namin physical at sa online, Panginoon. Lahat po ay daraanan ng iyong salita. Maraming salamat. Holy Spirit, you are free to move in this place. Talagang kausapin mo kami, mangusap ka na matindi sa puso at sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, let's clap our hands to God. Sige. We are on our third Sunday of the month of September, and we are on the last part of our series titled, the topic, Too Busy. Diba? So, ang title po ng topic natin ngayong umaga ay Too Busy Not to Serve. Sino po excited? Too busy not to serve. Diba? Kapag naririnig niya yung word na service or paglilingkod, excited siya lagi. Diba? Maybe yung iba dito, kapag naririnig niya yung word na serve, hindi siya mapakali. Tanong niyo sa akin kung bakit.
Kasi naghahanap siya or naghahanap sila kung paano makakapaglingkod agad. Pag sinabing kailangan ng magsaserve dito, kailangan na maglilingkod dito, grabe. Takbo yan para makapaglingkod agad. 'Di ba? And some of us here, baka mamaya kapag sinabing service, nagdadalawang isip or maraming tanong sa isip. Paano ako magsaserve? Bakit ako magsaserve? Tama? Tama po ba yan? So ito po yung mga ilan sa paniniwala patungkol sa paglilingkod or myths about serving. So kung ganito din yung mga bagay na nilalagay mo sa isip mo or nilalagay ng kaaway sa isip mo hanggang ngayon, baka ito yung mga rason kung bakit hindi ka pa nakakapaglingkod hanggang ngayon. This morning, I pray na magkaroon talaga tayo ng puso na handang magpatama sa Panginoon. At ready na talagang i-receive ang word ng Lord. Kasi gusto ko malaman nyo that this morning, kapag in-observe natin yung word ng Lord, magkakaroon na matinding revival. Amen? Kikilos ang presensya ng Panginoon at ang kamay ng Panginoon sa lugar na ito. Alright, so isa-isahin po natin, myths about serving. Number 1, ang pagsaserve o paglilingkod ay para lang sa magagaling. Naisip mo na ba to? Diba, marami kang iniisip na hindi naman ako magaling. Diba, wala naman akong talent, paano ako magsaserve? Hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling magturo, paano ako magsaserve? Amen? Kaya nga kung kakaisip natin na hindi tayo magaling, hindi tayo makapaglingkod. Tama ba yon? At ang sad part dito, kahit konti lang ayaw nating subukan. Kasi pinapaniwala natin yung sarili natin na hindi talaga tayo magaling. Tama po? Number 2, ang pagsaserve o paglilingkod ay para lang sa mga leaders ng church. Ganito ka ba? Isa ba to sa mga bagay na humahadlang sa'yo? Na dapat naglilingkod ka na, pero dahil nilalagay mo sa isip mo na para lang ito sa mga leaders ng church, hindi ka makapaglingkod. Baka mamaya iniisip mo na bakit ko kailangan kumilos sa church? Church. Amen? Bakit ko kailangan magwalis? Bakit ko kailangan maghugas ng pinggan? Bakit ko kailangan magpunas ng mga gamit? Hindi naman ako leader or, kumbaga, hindi naman ako leader ng church. Hello? Bakit ko kailangan mag-disciple? Hindi naman ako leader ng church. Dapat sila ang nagawa niyan, hindi ako. Number 3, ang pagsaserve ay para lang sa mga bagong Kristiyano. Iniisip mo rin ba na ang paglilingkod ay para lang sa mga taong bago pa lang nakikilala ang Panginoon? Kasi sila yung on fire, sila yung sabik, at sila yung mga tao na gustong magkaroon ng mga bagong experience kasama ang Panginoon. Iniisip mo ba yan? Ang tanong, bakit ikaw? Wala ka na bang apoy? Hindi ka na ba sabik? At hindi mo na ba gusto magkaroon ng mga bagong experience kasama ang Panginoon kaya ayaw mo na maglingkod? Tama na yung kasabihan natin sa sarili natin na graduate na tayo sa paglilingkod. Di ba? Kasi matagal na ako nagsaserve. Tama na yung ilang taon na nagserve ako sa Panginoon. Okay na yan, graduate na ako dyan. Bibigyan ko naman ng pagkakataon yung mga bagong Kristiyano. Ganun ba yung iniisip natin? Gusto ko malaman mo, sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede. Lagyan nyo naman ng conviction. Hindi maniniwala yan eh. Sabi nyo, hindi pwede. Amen? Kasi, you know what, church? Serving to the Lord never stops. Amen? Ang paglilingkod ay para sa lahat ng bago at lumang Kristiyano o mananampalataya. We don't stop serving because we must continue serving as we grow old, become a good example sa mga bagong believers. Kung paano dapat maglingkod kay Lord faithfully and committed. Amen? Number 4, ang pagsaserve ay para lang sa mga matatalino. May mga tao talaga na hindi makapaglingkod kasi iniisip nila na hindi naman sila matalino para sa bagay na to. Kasi baka mamaya iniisip natin na paano kapag nagtanong sila at hindi ko masagot? Di ba? Hindi naman ako matalino kagaya nila. Baka iniisip natin nakapos tayo sa kaalaman.
Or hindi naman kasi ako nakapag-aral, kaya sila na lang? Naisip mo ba to? Always remember na ang mga disciple ng Panginoon, karamihan na hindi nakapag-aral. Pero yet, sila ay ginamit ng matindi ng Panginoon sa paglilingkod. Ang paglilingkod ay wala sa estado ng buhay at tinapos mo. Gusto ko malaman mo, basta may puso ka na maglingkod, gagamitin ka talaga ng Panginoon. Pumalakpak nga po lahat ng may puso sa paglilingkod. Amen? Next po, number 5, ang pagsaserve ay para lang sa mga hindi professional. Iniisip mo din ba to? Di ba? So, ibig sabihin pala kapag maganda ang tinapos mo at maganda ang posisyon mo, hindi ka na pwede mag-serve. Gusto ko malaman nyo that serving is not about the position na meron ka. Serving is about sa puso na willing maglingkod kahit anong estado mo sa buhay. Tama na din ang pagdadahilan na working ka kaya hindi ka makapaglingkod. Amen ba yon? Tama na yung pagrarason na marami kang trabaho kaya hindi ka makapaglingkod. Mga kapatid, universal ang calling ng Lord. Ibig sabihin, professional ka man o hindi, graduate ka man o hindi, anuman ang estado mo sa buhay, working ka man, you are in business right now, or kahit estudyante ka pa, nanay ka man, tatay ka man, anak ka man, gusto kong malaman mo na everyone in this place, in the online, and everyone in here is called by God to serve. Amen. Ikaw, ako, lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod. Number 6, ang pagsaserve ay para lang sa nagbabayad ng kasalanan. Pinitensya pala, no? Diba? Sumagi din ba sa isip mo na ang paglilingkod ay para lang sa nagbabayad ng kasalanan? Wow, ang galing, no? Diba? So kaya hindi ka naglilingkod kasi wala kang kasalanan, ganun ba yon? Ganun ba natin tinitignan ng paglilingkod na parusa sa mga nagkakasala sa Diyos? Or pwede ang mindset mo is wala naman akong kasalanan na mabigat. Wala naman akong malaking kasalanan na nagawa laban sa Diyos kaya hindi ako naglilingkod. Diba? Yung mga may matitinding kasalanan ang dapat na naglilingkod para mabawasan ang kasalanan nila. Ganun ba yung mindset mo? I want you to know na ang pagsaserve ay hindi nakakabawas ng kasalanan ng tao. Hindi tayo nagsaserve para magbawas ng kasalanan. Ang pagsaserve ay para sa mga dating makasalanan na pinatawad ng Diyos. What else? Kaya tayo nagsaserve ay dahil gusto nating suklian ng grasya ng Lord. Di ba? Sa kanyang binigay sa atin. Naiintindihan kasi natin yung amazing grace ng Lord kaya tayo nagsaserve. Amen? And number 7, ang pagsaserve ay para lang sa mga bata. Sa mga bata daw. Sa mga nanay at tatay po natin dyan. Sumagi na ba ito sa isip nyo? Nahayaan na natin ang mga bata mag-serve kasi mas malakas sila kaysa sa atin. Gusto ko pong malaman nyo na wala po sa edad ang paglilingkod. Lalo na sa mga tao, sa mga nanay at tatay na gustong maglingkod sa Panginoon. Maniwala po kayo, gagamitin po kayong lahat ng Lord. Amen? Number 8 and last, ang pagsaserve ay para lang sa mga walang ginagawa sa buhay. Naging rason mo na ba to? Na ang pagsaserve o paglilingkod ay para lang sa mga walang ginagawa sa buhay. Baka mamaya sinasabi natin, ay masyado ako maraming ginagawa. Masyado akong busy sa school ACADS. Busy ako sa gabundok na labahin sa bahay namin. Ano pa? Masyado akong busy sa trabaho at wala talaga akong time para mag-serve. Doon na lang natin ibigay ang paglilingkod sa mga taong walang ginagawa sa buhay. Gusto ko malaman nyo po na sa totoong buhay, lahat tayo ay hindi mauubusan ng mga bagay na pagkakabisihan natin. 'Di ba? Pero kapag gusto natin, ang isang bagay na ginagawa natin, lagi tayo nakakahanap ng paraan at dahilan para magawa natin yung bagay na sinasabi nating importante sa atin. Tama? Di ba? Bakit sa dinami-dami ng ginagawa natin ng paraan, sa dinami-dami ng ginagawa natin ng dahilan,
Bakit hindi kasama doon yung paglilingkod? Church, bakit kapag pagsaserve sa gawain ng Panginoon, sila na lang sa kanako? Bakit pagdating sa paglilingkod, laging hindi tayo magaling? Di ba? Bakit pagdating sa paglilingkod, lagi natin inaalis yung sarili natin? Pero pagdating sa ibang bagay, Jollibee tayo. Di ba? Laging hindi tayo marunong. Di ba? Lagi tayong mahina kapag pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, marami kasi mga tao na nagsasabi at sinasabi, kiniklaim nila that they are Christian at gusto nilang manatili silang Kristiyano. Pero ayaw nila magpatuloy maglingkod. Christian daw sila. Ayaw naman maglingkod. Pwede ba yon? You call yourself Christian, yet ayaw mo mag-serve. Kayo po ang sumagot niya. Amen? Let us read Mark 10:45. Sabi po dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Nakita po natin na kahit ang Panginoong Jesus ay hindi pinadala or hindi bumaba para paglingkuran, kundi para ano daw po? Para maglingkod. So ano yung mga rason na nilalaban natin kanina? Ano yung mga nirarason natin kung bakit hindi tayo makapaglingkod? Si Jesus bumaba para maglingkod, tapos tayo sinasabi natin, follower tayo, mahal natin ang Panginoon, di ba? Tapos pagdating sa paglilingkod, parang allergic tayo. Huwag mong tignan. Huwag mong tignan. Pigilan mo. Wala niyan dito. Sa life giver bin yan. Amen? Hallelujah. Lahat na nandito ay servant ng Lord. Lahat yan ay willing maglingkod sa Panginoon. Di ba? So mga kapatid, alam nyo, no, sa binasa po natin kanina sa Mark 10, kanina pinapakita po na ang pinaka-top priority ng ating Panginoon ay ang maglingkod at mag-serve at hindi paglingkuran. So ito ang matindi. Hindi lang to basta top priority ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi sa verse? He did not come to be served but to serve and to give His life for a ransom for many. So grabe, napakatindi po nito. Alam mo, lumalabas ng talaga na dito na pagdating sa paglilingkod, meron ka talagang itataya. Tama? Meron po tayong itataya. Sana po kung meron tayong tatayaan, paglilingkod yon. So sa mga tumataya po dyan, sa paglilingkod po kayo tumaya. Amen? Pagdating sa paglilingkod, may ibubuhos ka talaga. Di ba? Pagdating sa paglilingkod, meron kang isasakripisyo. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na naglilingkod ka kung hanggang ngayon, takot ka pa rin magbuhos at magsakripisyo. Di ba? Parang ganito lang yan. Sino gustong kumita ng pera? Taas ang kamay. Kahit walang trabaho, gusto kumita ng pera. Ano kayo? Sino swerte? Parang ganun lang po yan, mga kapatid. Di ba? Pero ang Panginoong Jesus, natin iba. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Jesus was more than willing to give His life for serving. Wow. Di ba? Tayo, ano na ba yung naibigay natin para sa paglilingkod? Sige, baka mo nga yung puso mo. Sabihin mo, ano na ba yung naibigay ko para sa paglilingkod? O baka mamaya, wala pa tayong naibibigay, binibilangan na natin si Lord. Too busy not to serve? Kapag dumating na kaya yung time na haharap tayo sa Panginoon, haharap tayo kay Lord, kaya natin ipaglaban o i-justify yung mga sinasabi nating kabisihan natin sa harap niya. Lord, busy ako kaya hindi ako nakapag-serve. Kaya mo bang ipaglaban yan? Hello? Tama na yung pagpapaniwala sa sarili mo na busy ka. Di ba? Kasi di ba, tama na yung pagpapaniwala sa sarili mo na busy ka, kaya hindi ka makapaglingkod. Kasi ang totoo, hindi ka busy. Alam mo kung anong tawag doon? Tanong mo sa akin kung ano. Nagdadahilan ka lang talaga. Hindi ka busy. Nagdadahilan ka lang. Di ba? Is busyness really a valid excuse para sa isang tao para hindi makapaglingkod? Valid reason pala ba yan para sabihin mo na yung valid reason pala ba yan para hindi ka makapaglingkod?
Di ba? Busy sa school, busy sa work, busy sa business, or malupit dito, busy sa jowa. Di ba? Kaya hindi makapag-serve. Hello? Parang nasaktan kayo doon sa jowa ah. Di ba? Church, listen. Question. Meron bang mga character sa Bible na kahit sobrang busy nila ay nakapag-serve sila sa Panginoon? Good news, meron po. And you will be amazed to these people dahil kahit kailanman, hindi naging rason yung kabisihan nila upang tawagin sila ng Panginoon para maglingkod. Who are the busy people in the Bible and yet prioritize serving? Number 1 is Lydia. Lydia the CEO. Ayan, Acts 16:14 to 15. So mababasa po natin sa Acts 16:14 to 15. Technically, konti lang po sa part ng Bible na nabanggit ang pangalan ni Lydia. So siya ay nakatira sa Thyatira in the Roman province of Asia, and they are very famous in their dyeing works, especially on their royal purple linen. So kanina pa po pagtayo ko dito, naghahanap ako ng naka-purple. So wala po. Ayan, si Tita Vicky, royal purple linen. So mamaya lalapit po kayo kay Tita Vicky after pong explain kung bakit royal purple. Tita Vicky, the CEO. Alright? So sabi po dito, ang presyo ng purple cloth, di ba? Ayan, ay minsan na naging 15 times more valuable than gold. Ganun po siya kamahal. Ang isang pound ng purple cloth ay halos $60,000. Ngayon, or 3 million. Ganun po kamahal yung tela na binibenta nito ni Lydia. So baka mamaya you have question, bakit napakamahal naman ng tela na yan? Based on my research, ganito pala ang process talaga ng paggawa ng purple cloth. So, Tyrian purple dye was so costly because it was difficult to make. The source of the dye was the mucus produced by predatory sea snails found in the Mediterranean Sea. First, the sea snails had to be harvested. So, yan po yung predatory sea snails. So, yung ang kinukuha po nila dyan, yung mucus. So, yung kumbaga, ano ba yan? Laway or dakta or kung ano man, yun po yung ginagamit nila sa pag-dye ng isang tela para maging kulay purple po siya. Ganun po siya kamahal. Kaya yung suot po ni Tita Vicky, it costs $60,000. Palakpan po natin. Dabi, naghanap po ako, ikaw lang po ang bukod tangin na naka-purple dito. Alright? And next, in other words, Lydia was a successful businesswoman. Successful businesswoman po ito, si Lydia. And yet, nung time na narinig niya po ang gospel through Paul, di ba, God opened her heart. And after Lydia's conversion and baptism, she insisted, sinabi niya kay Paul, na kung kino-consider niyo ako na disciple na ng Panginoon, tumuloy kayo sa bahay ko at magstay muna kayo doon. When Paul and Silas were thrown into Philippian prison, Lydia visited them and attended to their needs. So makikita po natin na hindi lang po basta tinanggap ni Lydia ang Panginoon at nagkaroon ng baptism. Si Lydia din po ay naging rason ng expansion ng gospel nung time niya. Diba? Nag-serve din po si Lydia. She opened her home as a worship center for European Christian. Her career aspiration did not hinder her sharing the gospel with her family and friends. She was not too busy to take time for hospitality. Lydia showed her service to God sa pamamagitan ng kanyang hospitality, despite of her success and position in the community. So, hindi talaga kailanman magiging rason sa isang tao ang posisyon at estado niya sa buhay kung meron siyang totoong puso pagdating sa paglilingkod. Amen? Number 2, Matthew, the manager. Matthew 9:9. So, Matthew was a tax collector. Alam po natin yan. Di ba? Who was hated by many. Ang mga tax collector po noon ay kinaiinisan dahil sila ay naglilingkod sa Roman government at nagpapayaman sila sa pamamagitan ng pangongolekta ng sobra sa mga tao. Mayaman si Matthew to the point na kaya niyang mag-host ng great banquet for Jesus with a large number of attendants.
So mababasa po natin yan sa Luke 5:29. 'Di ba? Na-amaze po na si Matthew pala ang nag-host ng great banquet para sa ating Panginoon. Si Matthew din ay nasa collector's booth nung tawagin siya ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, "Follow me," and immediately he left the booth. Matthew dropped everything. He left behind the source of his riches. He left his position of security and comfort just to follow and serve Jesus. Amen? Because of Matthew's obedience to follow Jesus, he became an eyewitness patungkol kay Jesus. Kaya po naisulat ang first book in the New Testament, which is the book of Matthew po. Matthew. Pinangalan po sa kanya. Alright, number 3, James, John, Andrew, and Peter, the ordinary workers. Matthew 4:18-22. So, pamilyar po tayo sa trabaho ng isang mangingisda. Tama po ba yon? 'Di ba? At the moment na busy sila sa pangingisda nila, tinawag sila ng Panginoon para mangisda. 'Di ba? Mangisda pa rin, pero hindi na po ng isda. Mangisda sila ng tao. We see in the story that there is always a time of sacrifice kapag nag-yes ka talaga sa calling ng Lord to serve. May sakripisyo po talaga eh. 'Di ba? May iiwan ka. Meron kang bibitawan at marami kang tatalikuran para makapaglingkod sa Panginoon. Kasi kapag kilala mo talaga yung tumawag sa'yo, hindi ka magdadalawang isip na maglingkod. Amen? Hindi ka matatakot magsakripisyo kasi alam mo at malinaw sa'yo na walang masasayang sa paglilingkod na gagawin mo para sa Panginoon. Amen? Amen ba yun? Di ba? Makikita rin natin na walang pinipiling profession si Lord sa mga tinatawag niya, na kahit mga ordinaryong tao ay tinatawag niya para maglingkod. Amen? Number 4, Elisha, the farmer. 1 Kings 19:19-21. Sa story po dito sa 1 Kings, mababasa po natin ang pagtawag kay Elisha. We see in the story na parang sobrang bilis lang ng pagtawag ni Elisha. Naguhukay lang siya, tapos dinaanan siya ni Elijah, tapos sinuotan siya ng balabal, then sumunod na siya sa Panginoon. You know what? Our immediate response to God's calling is a clear reflection of our servanthood. Yung mabilis na pagsagot mo pala kapag tinawag ka ng Lord, pagpapakita pala yan ng servanthood. Antindi, di ba? Nakita nyo na sinabi niya na uuwi dito sa verse na to, sinabi niya na uuwi muna siya, tapos magbababay lang sa magulang, tapos sasama na siya kay Elijah. So, hindi po talaga pinatatagal ang paglilingkod. Hindi talaga pinag-iisipan ng matagal ang paglilingkod. The more mong pinatatagal at dinedelay ang paglilingkod, the more mo itong hindi nagagawa. Kapag may calling to serve, the answer must always be yes, Lord. Ganun dapat ang sagot. And not later, Lord, or tomorrow, Lord, or to be follow, Lord. Amen? Amen ba yun? Number 5, Nathaniel, the tambay. John 1:48. So ito po yung time na pumasok si Jesus sa Galilee. 'Di ba? Una niya nakita ay si Philip. Tapos sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Then nakita ni Philip si Nathaniel at niyaya niya para makita ang Panginoong Hesus. Mababasa po natin yan sa verse 46. Sinabi pa niya na may mapapalabang maganda galing sa Nazareth. Sabi po ito ni Nathaniel. Tapos nung makita siya ni Lord, nagulat siya, nakilala siya ng Panginoon. Diba? At nakita na siya ng Lord nung time na nakaupo pa lang siya sa ilalim ng fig tree. Kapatid, gusto kong malaman mo sa panahon na busy ka kasi wala kang ginagawa, nakikita ka na ni Lord. Busy ka kasi wala kang ginagawa. Grabe, di ba? At tinatawag ka na niya ngayon para maglingkod sa Kanya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tara na, serve na. Amen? Isaiah, the volunteer. Isaiah 6 verse 8. So mababasa po natin dyan, sometimes availability or commitment is all we need despite of the busyness we have in our lives. Tama ba yun? For us to be able na gamitin ng Panginoon para maglingkod, kailangan mo availability at commitment.
Baka mamaya matagal na nagtatanong si Lord sa'yo kung sino ang ipapadala niya. Tapos tayo panayang rason na hindi natin kaya. At panayang turo na, Lord, sila na lang, wag na lang ako. Di ba? Ang iyak ni Isaiah, grabe ang iyak ni Isaiah dito. Ang iyak niya, Lord, here I am, send me. Di ba si Isaiah nagvo-volunteer tapos tayo nagtuturo. Kapatid, gusto ko malaman mo na ang paglingkuran ng Panginoon ay ang pinakamalaking opportunity na pwede mong makuha sa mundong ito. Privilege po lagi ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen ba yun? Now, the biggest question is, what is it in serving? Ano bang meron sa pagsaserve at bakit kailangan mong mag-serve? Dalawang bagay po ngayong umaga. Number one, because there is greatness in serving. Matthew 20:26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must become your servant. Many people wants to become great. Tama po ba yan? Maraming mga tao gusto nila maging great. Many people wants prestige, magandang reputasyon, and power. Tama? Sa school, sa trabaho, sa family, at sa marami pang iba. Bakit gusto nating maging pinakamagaling? Bakit po gusto natin maging pinakamagaling? Bakit gusto nating maging pinakamakapangyarihan? Kasi gustong mapaglingkuran. Kapag meron kang authority sa karamihan ng tao, nagkukumahog, dumikit sa'yo at paglingkuran ka. Tama ba yan? And that's the reality of life dito sa mundo. But Jesus tells us that it should be different among the people of God. Dapat iba tayo. Tapikin mo ngayon nasa kanan at kaliwa mo, sabi mo, dapat iba ka. Amen? Dapat iba tayo. We should minister for the benefit of those ministered to. Diba? Not for the benefit of the ministers. Hindi po tayo naglilingkod para sa sarili nating kapakanan. Pero para sa kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran natin. Serving means we are open to help others. Yung pala yung serving. When we serve, we put the needs of others before our own. Kapag nagsaserve ka pala, uunahin mo lagi yung kapakanan ng iba bago yun sa'yo. Yun pala ang tunay na pagsaserve. We are able to fully give ourselves to the work of the Lord, expecting nothing in return. Diba, kapag ginagawa pala natin yung ministry para sa Panginoon, wholeheartedly binibigay natin yon at hindi tayo nag-e-expect na merong babalik sa atin. Diba, gaya nung kanta, diba, alam natin na kapag alam mo na lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon, malinaw sa'yo, at the end of the day, ng ministry na meron ka, ang Diyos ang gantimpala mo. Amen? Diba, hindi rin po tayo naglilingkod para i-please ang tao. Galatians 1, verse 10, sabi po dito, kung tao ang piniplease ko, wala akong karapatang maging servant ni Christ. You know what? Bakit naging great ang ating Panginoon? It is because His life is a great illustration of being a fully committed servant. He received nothing from others. His life of giving. Diba? His life is a life of giving. Napaka-selfless po ng ating Panginoon. Punong-puno ng pagbibigay at paglilingkod ang buhay ng ating Panginoon. Jesus served us with a humble and correct attitude. Alam natin na sa langit, ang kayamanan po at pera at estado ay hindi natin madadala. Tama po? Alam ba natin yon? Aware po ba tayo doon? Di ba? Hindi natin madadala yan. Pera, estado ng buhay, popularity, wala yan silbi. Pagdating po sa langit. Sabi nga ng matatanda, ang kayamanan ay hindi. Salamat po sa mga sumagot na sinabi ko po kanina. Alright? Your humble service to the Lord is the great prerequisite. Ibig sabihin, your humble service to the Lord ang pinakakailangan. Yung po talaga yung kailangan. Sabi nga po ni John Hagee, the measure of a man's or woman's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Amen?
Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, malakas na palakpak sa Lord. Di ba? Ang pinaka-great po na tao sa harapan ni Lord ay yung mga servants. Ang taong naubos, di ba? Ang mga taong naubos, napagod, naghirap, at even kahit kamatayan, hindi sila napigilan para maglingkod. Sila po yung mga great sa harapan ng Panginoon. Marami mga nagsasabi na mga Christian daw sila at gusto maging great, di ba? Hindi takot maglingkod sa mundo. Pero takot na takot maglingkod sa Panginoon. Gusto kong malaman mo na kung sino ang pinaglilingkuran mo, sila din ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Gusto ko din malaman mo na kapag pinili mo mas maging great sa mata ng tao at ng mundong ito, kahit ubusin mo pa ang lakas mo, ang oras mo, ang panahon mo, kailanman, hindi ka magiging great sa mata ng ating Panginoon. Martin Luther King Jr. stated, sabi niya dito, everyone has the power for greatness, not for fame, but greatness. Because greatness is determined by service. Amen? So, sino dito gusto maging great? Taas ang kamay, malakas sa palakpak sa Panginoon kung sino yung gusto maging great. Di ba? So, ano pang inaantay mo? Serve na. Amen? Number 2, because servant is always in the heart and mind of God. Wow. Matthew 25:23, his master replied, well done, my good and faithful servant. You have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. We are so familiar of this verse. Tama po. Well done, my good and faithful servant. Excuse me po. In this verse, wala na po tayong pag-uusapan. Finish na. Di ba? Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi kita talaga ni Lord yung mga good and faithful. Di ba? Kita po ni Lord yung mga good and faithful na naglilingkod sa Kanya. Hindi sinabi ni Lord na, well done, my good and faithful worshiper. Hindi sinabi ng Lord na, well done, my good and faithful coach. Hindi sinabi ng Lord, well done, my good and faithful instrumentalist. Alam niyo po kung bakit? Kasi all in, it boils down of being a good and faithful servant. Kung ano yung ministry mo sa loob at labas ng church na pinapagawa sa'yo ng Lord, gusto ko malaman mo, nakikita ka ng Lord as servant. Meaning, para kay Lord ang lahat. Di ba? Ang tingin niya ay servant. Hindi nakatingin si Lord sa position mo or sa ministry mo. Whether ministry head ka, coach ka, teacher ka ng mga bata, preacher ka, even pastor, gusto ko malaman mo na ang tingin sa'yo ng Panginoon ay servant. Di ba? Mas okay pa rin, listen, mas okay pa rin na marinig galing sa Panginoon yung salitang well done. Amen? Amen ba yun? Mas maganda na marinig kay Lord yung salitang well done kaysa well gone. Di ba? Well done ka nga sa mundo kasi nakuha mo yung approval ng tao, pero kay Lord, well gone ka naman. Good luck sa'yo, kapatid. Gusto ko malaman mo na pwede kang maglingkod gamit ang mga skills na meron ka. Pero ang Panginoon ay lagi nakatingin sa karakter at puso ng taong naglilingkod sa Kanya ng tapat at totoo. Lahat po ba nang nandito, proud at matapang, na pwede niya sabihin na siya ay follower ng ating Panginoon? Amen po ba? If so, dapat pala ang tinatarget mo na ngayon, kapag nag-meet kayo ni Lord, di ba si Lord mismo hindi magdadalawang isip na sabihin sa'yo na well done, my good and faithful servant. Di ba dapat ganun pala yung goal mo? Na kapag nagharap kayo ng Lord, sasabihin sa'yo ng Lord na, Nak, well done, my good and faithful servant. Hindi yung nagdadalawang isip si Lord na, well done, good and faithful servant. O baka mamaya kahit tayo hindi natin masagot kung good ba tayo and faithful servant ba tayo. Amen? Faithful servants never retire. Di ba? You can retire from your career,
but you will never retire from serving God. Wala pong magre-retire sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dapat tayo mga anak ng Diyos ay naglilingkod hindi base sa sarili nating paraan kung paano tayo maglilingkod. Yun po ang tunay na service. Di ba? In other words, dapat yung standard natin ng paglilingkod sa Panginoon ay base sa standard at way ng ating Panginoon. Dahil kapag naglilingkod ka sa Panginoon pero sarili mong paraan ang nasusunod, paano ka naglilingkod? Paano mo nasabing service yun? Hindi paglilingkod ang tawag doon pangunguna at pagmamarunong. Di ba? Gusto ko malaman nyo na ang i-welcome lang talaga ng Panginoon sa langit ay yung mga good and faithful servant. Gusto ko din malaman nyo na sa langit, magugulat po kayo na ang mga sikat doon ay yung mga totoong naglingkod sa Panginoon. Ang pinag-uusapan sa langit ay hindi kung sino ang pinakamayaman, hindi kung sino ang pinakasikat, hindi kung sino ang pinakamatalino, dahil ang pinag-uusapan sa langit ay kung sino ang pinakatapat at pinakamasipag na naglingkod sa Panginoon. Kaya remember the story of Job. Sino po nakakalala ng story ni Job? Di ba? Ang ganda po ng story ni Job. Siya po ay binida ng ating Panginoon. Sabi po dun sa verse, have you considered my servant Job? Ang laging pinagmamalaki lang po talaga ng Panginoon ay yung mga tapat at totoong naglilingkod sa Kanya. Gusto mo bang ipagmalaki ka ng Panginoon? Gusto mo bang ipagmalaki ka ng Panginoon? Simulan mo nang maglingkod ng totoo at tapat sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malapit na po ako matapos. Sabi dito, when you look at the life of Jesus, His habits, His words, and His actions, you will see that the way of Jesus is to become a servant. Yung buong buhay mismo ng Panginoon ay puro paglilingkod. Jesus wasn't just all talk. Hindi lang po puro salita ang ating Panginoon. He showed us what it was like to be a servant. Jesus loved us by serving us. He served those 12 disciples not just by cleaning their dirty feet, but in the coming days. Napakatindi po ng ginawa ng Lord. He would lower Himself to become obedient to death on the cross. Jesus would sacrifice His own life so that others could have eternal life. Grabe yung service. He offers the opportunity of a lifetime to follow after Him and to embrace the way which He taught through His words and live through His actions. Yung mga salita ng Panginoon, yung mga ginawa ng Panginoon, all in all, pinakita ng Lord kung paano ba talaga dapat mag-serve sa mundong ito. You were made for more than just believing and existing until you die. 'Di ba? Hindi ka nabuhay sa mundong ito para mabuhay lang at huminga. Kapatid, hindi puro buhay lang at hininga. Kailangan may paglilingkod din sa Panginoon. You were made to serve. To serve for Jesus, to serve with Jesus, and to serve like Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We should understand the foundation from which to build our lives to serve God for His kingdom. Lastly, ano po dapat ang foundation natin sa paglilingkod? Number 1, love for God. The more we understand the love for God, the love of God for us, the more we are able to love God. Amen po ba yan? Kapag naiintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ganun din natin naiintindihan kung gaano natin dapat ibalik yung pagmamahal ng Lord na binigay niya sa atin. The more we think how Jesus take our place, the more we want to be near Him and loved by Him. And from that, love comes our desires to serve. Doon po talaga nagsisimula ang paglilingkod, ang tunay at totoong paglilingkod. Kapag naiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, doon mo maiintindihan na kailangan mo palang maglingkod. And last, number 2, love for people. When we are able to love people and see them the way God sees them, our motivation to serve Him is more authentic. 'Di ba? Kung nakikita natin yung mga tao sa paligid natin, kung paano sila tinitignan at kung paano sila nakikita ng Panginoon, dun nang gagaling yung pinakatotoong paglilingkod. Yun yung magiging motivation mo. When we serve others,
we show them Jesus. Kapag binaglilingkuran mo pala yung mga tao sa paligid mo, nakikita nila si Lord sa'yo. Being a servant in this world may seem like challenging. But even if something is small, it is still powerful. Mga kapatid, Jesus was never too busy to serve others and didn't think he was too important to help. He served even at the worst time. Hanggang sa pinakamababa, ang Panginoon ay naglilingkod. Such as in the middle of storms and trial. 'Di ba? Hindi naging rason yung pinagdaanan ng Panginoon. Kahit alam niya kung gaano kahirap yung pagdadaanan niya sa krus ng Kalbaryo, at the end of the day, anong ginawa ng Lord? He served. When you serve, God will help and give you the strength you need. Kapag yung puso mo talaga, willing na maglingkod sa Panginoon, at totoo ang paglilingkod sa Panginoon, gusto ko malaman mo na tutulungan ka ng Panginoon. May I invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. This time, marami pong huhubarin ng Panginoon sa atin. Hindi mo kailangan maging pastor, maging leader, or full-timer para makapaglingkod. Hindi ito tungkol sa title. Lalo na kapag gusto mo talagang maglingkod. Taas po ang kamay ng mga nanay at tatay. Sige. Mga nanay at tatay, gusto ko pong malaman nyo na nilagay kayo ng Panginoon sa pamilyang meron kayo ngayon para makapaglingkod sa Kanya. Or para makapaglingkod sa kanila. You are in a purpose to serve your family. Para makita ng mga miyembro ng pamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon kung sino ba talaga si Lord. Taas ang kamay ng mga estudyante. Sige. Nandyan ka sa section, sa school na meron ka ngayon for nothing. Hindi dahil wala lang. Nandyan ka for a purpose. Nilalagay ka ng Lord dyan sa classroom nyo kasi merong gustong ipagawa sa'yo si Lord. Gusto ng Lord na through your studies, sa pamamagitan ng pag-aaral mo, makapaglingkod ka sa Kanya. Bring your classmates, your professor, sa paanan ng Panginoon. Taas ang kamay ng mga anak. Sige. God sees your heart. Nakikita ka ng Lord ngayon. And right now, if your heart is willing to serve God, kausapin mo si Lord ngayon, maraming babalik sa purpose ngayong umagang ito. Ngayong umaga, maraming makakaintindi kung ano ba talaga yung service at bakit ba sila nandun kung saan sila nilagay ng Panginoon. So malaman mo that the presence of God is already here in this place. If you have the desire, kapatid, kung nagde-desire ka na makapaglingkod sa Panginoon, ngayong umagang ito, gusto ko malaman mo, nabababaan ka ng presensya ng Lord. Kung naiintindihan mo na mahal ka ng Lord, ngayong umagang ito, at you see yourself available right now. Desire, come on. Sabi mo sa Lord, Lord, hindi ako mapapagod maglingkod sa iyo, Panginoon. And right now, kung ikaw yung tao na naglilingkod na dati, pero nawala yung fire mo dahil sa mga circumstances na pinagdaanan mo right now, the Lord rekindle the fire in your heart. Binababa ng Panginoon yung apoy sa puso mo ngayong oras na to at babalik ka sa purpose mo ng paglilingkod sa Panginoon. Come on, you desire. You cry out to God. Come on!
This morning, kapatid, babalik ka sa purpose mo. This morning, sino dito yung totoong gusto maglingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Sige, ipakita mo sa Lord na Lord, sabi mo, Lord, gusto ko po maglingkod. Ngayon, nalaman ko kung paano ako maglilingkod. Ngayon, hindi na ako magdadahilan. I am too busy para makapaglingkod sa'yo. Kapatid, ngayong oras na to, ngayong umaga kapatid, naghahanap ang Panginoon ng puso na handang maglingkod sa Kanya. Ipakita mo yung availability mo sa Panginoon. Ipakita mo yung availability mo sa Panginoon ngayong umagang ito. Sabi mo, Lord, I am available. I am available, Lord God. Yes, Lord. Right now, mga kapatid, if you are available and desiring na makapag-serve sa Panginoon and your heart is full of the presence of God right now, the altar is open. You are free to kneel down before God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, send me! Send me, Lord! Come on! Sabihin mo sa Lord! Come on! You kneel down before God! Sabihin mo, Lord, isend mo ako, Panginoon! Serve God! Desire to serve God, kapatid! This is your moment! This is your moment! Come on! This is your moment! Kapatid, if there's still pride in your heart right now, meron tayong time. I-surrender mo yan sa Lord ngayon. I-surrender mo yan sa Lord. Yan ba yung reason kung bakit hindi ka makapag-serve sa Panginoon? This morning, hubarin muna natin yung title. Wala munang title ngayong oras na to. Walang mataas. Ngayon sa oras na lahat tayo dito ay servant ng Lord. Ikaw ay servant ng Lord. What will you do? What will you do? Come on, this is your time. Come on, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Because we know serving God is privilege. Magpasalamat ka sa Lord kasi bibigyan ka niya ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Come on, there is more. There is more. Hallelujah, Jesus. Sabihin mo sa Lord, here I am, Lord. I-surrender mo yan sa Panginoon. Come on. Huwag mo kayaan maging rason yan, yung mga bagay na yan sa puso mo para makapenetrate si Lord. Sabihin mo sa Lord, Lord, here I am. Send me, Lord.
Yes, God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, that we have time, Lord, to surrender everything in you. Lord, ngayong umaga, naintindihan namin, Lord, na kung kami naman ay magulang, nanay at tatay kami, Panginoon, wala po kami dahilan para hindi makapaglingkod sa iyo. Kasi pwede po kami maglingkod sa family namin, Lord God. Pwede po kami maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa pamilya namin, Panginoon. Pwede kami maglingkod sa iyo by bringing our family palapit po sa iyo, Panginoon. And we still thank you, Lord God, for the privilege, Lord God, to serve you in our schools. Mga estudyante, Panginoon, na nilagay mo sa bawat section, sa bawat schools, Lord God. Because you have a purpose. Lord, kung meron man dito na kinoconvict siya ng Holy Spirit to share the gospel sa kanila pong klase, Panginoon, Lord, bigyan mo sila ng lakas. Encourage them, Panginoon, because this is their way of serving you, Father. Lord, kung meron man mga dito nagtatrabaho, hindi nila naiintindihan kung bakit nandun sila sa workplace na yon. Right now, Lord God, we are praying to give them knowledge and wisdom, the courage, Lord God, to stand on their ground, to serve you in their workplace. Na wag silang mahiya, Panginoon, dahil ang bitbit nila ay ikaw. Even sa mga kapatid namin na nandito, Panginoon, na mayroong business, Lord, baka hindi, kung naguguluhan sila, Panginoon, why are there still ups and downs in their business? Lord God, ipaunawa mo sa kanila na meron kang itinuturo because their business is their way of serving you. Lord God, Lord, lakihan mo po yung kapasidad ng aming mga puso para maintindihan po namin, Panginoon, kung ano po yung tamang paglilingkod. And right now, Lord, we are rebuking our own way of serving you. Right now, Panginoon, as we have an empty heart in this morning, bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang pamamaraan, ng tamang standard kung paano ka namin dapat paglingkuran. Itanim mo sa puso namin, sa isip namin, Lord God, that serving you is always a privilege and opportunity, Lord God. Panginoon, mahal na mahal ka po namin. Lord, salamat dahil ngayong umaga meron mga puso na bumalik sa kanilang mga purpose. Meron mga puso, mga bagong puso, Panginoon, na nag-commit na maglilingkod na sa iyo, Panginoon. Na hindi na mahihiya at hindi na magdadahilan na they are too busy not to serve. But right now, Lord God, wala nang busyness. Kasi lahat kami ay magiging busy na maglilingkod sa iyo ng buong puso. Maglilingkod kami in any situation of our lives. Even kami ay nasa pinakababa, even kami ay nasa pinakamataas, Panginoon, yan po ang magiging rason at motivation namin na huwag kami tumigil para maglingkod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for being with us this morning. Thank you, God. This is all our prayer. In Jesus' name, everybody says, Amen and amen.